Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Kamusta po ang lahat? Samahan niyo pong muli ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo mga kababayan, lalo po nangyayari po sa ating bansa, sa politika, at lalo-lalo na po ngayon, ang pumuputok po na napakalalaki po yata ang anomalya, lalo sa ating kaperahan mga kababayan. Komentuhan po natin. Bago po tayo mag-umpisa, siyempre po magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po. Saan man pong sulok ng bansa, lalo po sa Pilipinas at doon ganun din po sa ibayong dagat. Sana po maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisahan po natin. Napakaganda po at nalaman po natin mga kababayan dahil dito po sa natuklasan po, lalo po sa institusyon po ng nagmula po sa institusyon ng Kamara yung ginawa po nilang budgeting, di po ba? At ito po ay pinasabog po ng isang congressman kasama po ang dating Pangulong Duterte na ang ginawa po nila talaga sa ating kaperahan, lalong-lalo po sa 2025 national budget natin na talagang napakarami pong questionable dahil po napakarami pong blanco, di po ba? Na na-vlog na po natin yan. Meron po tayong vlog, pwede nyo pong balikan na napakarami pong blanco lalo po sa mga pondo po na inilalaan po natin taon-taon sa ating bansa. Bakit daw po blanco at ito'y labag sa batas at hindi po ito po pwedeng gawin ng Kamara kasama ang Senado at hindi rin pwede itong gawin ng Pangulo ng Bansa. Kaya po ito, ang sabi ng dating Pangulo, ito po ay pwede po nilang ikakulong. Labag po sa batas ang ginawa po nila mga kababayan. Mismo ang sinabi po ng ating dating Pangulong Marcos. Talagang iba po ang ginawa po nila sa ating kaperahan. Talagang mukha po yatang pinagplanuhan. Talagang sabi pa nga ng dating Pangulo dyan, di ba ba? Ginawa niyong parang blankong cheque, blank check. Pirmado ng mga Pilipino. Ang budget, hawak nyo. Pero blanco, kayo lang ang may karapatang maglagay kung magkano lang ilalagay. Kung magkano ilalagay nyo at ilalaan nyo doon sa mga blanco, mga kababayan. Ganun po sila katindi. Pero dito po tayo magtataka. Meron pong sumagot. Meron po talagang antimano po. Itong mga vlogger na hindi po bayaran. Talagang mas matalino pa sila sa congressman at mas matalino pa sila sa dating Pangulong Duterte. Lalo-lalo po ito, si Coach Jarrett, ibang klase po. Ang sinabi niya sa palibasa po ito ay talagang nilamo na po. Nilamo na po yata. Nilamo na ng pera po yata ang kanyang utak dahil sa salapi. Ay talagang wala na po siyang nakita na anomalya sa bagong Pilipinas. Tangi kahit po dito po sa ating kaperahan ay hindi niya po nakikitaan ng anomalya. Dalawa po itong vlogger na ito. Tiningnan ko po kung sino po ang nag-react. Sila po kauna-una nag-react. Isa po ito, si Jarrett at yung isang babae. Ano po ang sabi ni Jarrett? Mas blanco ang utak ni Digong Duterte. Sabi niya, blanco daw at kisa sa blankong dokumento. Yung mga blankong dokumento raw ay mas blanco raw po ang utak ni dating Pangulong Duterte. Ikumpara mo naman sa kanya. Ano ba ang napatunayan niya kay dating Pangulong Duterte? Ano po ba nagawa nito? Maliban lang po sa magkapera yata sa taxpayer. Ano po nagawa niya? Mga kababayan, ikumpara mo sa dating Pangulong Duterte. Patawad po mga kababayan, pinag-usapan lang po natin. Patawad po. Pahinga ko ngayon Pahinga ko ngayon guys Pahinga ko niya. Pahinga ko ngayon guys. Oo. Biglang nagpasabog to si Digonggong ng kabubuhan na naman niya. Anak-anak, Pangulong. Pero no, actually, hindi kabobohan to. Actually, hindi siya kabobohan. This is really a demolition job. As in, wala nang wala nang ibang description pa na pwede mong sabihin dito sa sinabi ni Digonggong kung hindi an outright lie just to discredit the Marcos administration pagdating sa budget o pagdating sa governance. It is what it is, mga kakutsero. Wala na kung pwede pang sabihin dito. Okay lang po ba? Mamaya na po tayo mag-shoutout kasi meron pa tayo mamaya yung kay Enrile naman. Yan po ang sinabi po ng napakatalino po si Coach Jarrett Good. Talagang ginawa pang demolition job daw po. Sino ba gumawa ng budgeting? Di ba sila? Kongreso, Kamara? Ang Kamara at ang Senado
sila nagbalangkas yan eh. Kaya nga, nag-bycam pa nga yan. Nag-bycam pa. Di po ba? Tapos ngayon, isisisi mo kay dating Pangulong Duterte. Ikaw ang number 1 gago at bobo at tanga. Ikaw mismo, hindi si dating Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, tiningnan niya lang at may sinabi lang sa kanya at pinarating lang sa kanya na mga concern na congressman ang ginawa ng Kamara at Senado sa budget. Dokumentado yon. Hindi ka ba naman gunggong eh? Di ba? Gunggong ito. Nagpapakabobot, nagpapakatanga. Dahil po yata sa pakinabang mga tambay. Pinagtatawanan pa si dating Pangulong Duterte at Duterte gunggong daw po. Gunggong at blanco ang utak. Pambihira ka. Oh. Ibang klase. Ito naman po isa. Ibang klase itong dalawang ito. Inano lang po natin. Kailangan po silang mga boljak. Kasi po mga tanga eh. Nagpapakatanga, nagpapakabobo, nagpapakagago sa pera po yata mga babayan. Ito naman po isa. Bantay sa lakay naman daw po talaga. Si Digong nyo. Tingnan po natin itong isa. I-pass forward ko lang. Yeah? Grabe talaga gumawa ng ano, no? Grabe, rebellion tong ginawa ni ano. Alright? So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, pag-usapan natin, itong si former President Duterte sa kanyang pinakalat na fake news. Hindi to katanggap-tanggap at dapat i-debunk natin to. Dahil pag kumalat, itong kanyang fake news, madami na naman pong maniniwalang mga Pilipino. At magagalit na naman sa ating administrasyon. Grabe talaga gumawa ng ano, no? Grabe, rebellion tong ginawa ni former President Duterte. Rebellion to malala. Siya lang yung gumawa nito, yung katangi-tanging former president, 'di ba, na hindi maka-move on. Naging presidente ka na, 'di ba, ng bansang Pilipinas. Ay nako. Alright. Basahin natin yung mga comment. Anyway, wait lang ha. Dito na ako magbabasa ng mga comment nyo, mga minamahal. Ba't wala dito yung mga comment ninyo? Naka-live naman ako Ang tingin nga. Mga minamahal, malinaw naman talaga na mayroong revision dyan. Kasi maybe pwedeng bawasan or dagdagan yung pondo. Diba? Dandal yun. Alicia, maganda ka pala kapag live stream. Ayan, mga tambay. Nakita niyo po, itong si Alicia naman, mga tambay, ginagawa pong rebellion naman daw po. Isang rebellion daw po ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. At siya lang daw po, katangi-tanging presidente ang merong ginawang ganyan ayon po sa kanya. Ibang klase, no? Napakatalino po nito ni Alicia, mga tambay. Sobra. Alam na alam niya po. May mga revision pa siyang nalalaman, mga kababayan. Dapat po talaga sila magsama ni Jared. Ito si Alicia. Napakatatalino po. Mas matalino pa sa dating Pangulong Duterte. Kala mong alam na alam po nila, mga kababayan. Ginagawa nyo po tanga eh. Hindi naman po bobo at gago at tanga na katulad nyo. Si dating Pangulong Duterte, hindi magbibitaw ng salita yon dahil dokumentado yon. Hindi po tanga yon. Isang magaling na presidente yon. Isang magaling na abogado. Isang magaling na prosecutor. Para siya magpakagagot, magpakatanga lang. Di ba? Ang bawat binubuksan ng bibig nun, may katotohanan yon. Kaya nga siya nagtatanong. Di ba? Nagtatanong siya sa Kongreso, bakit nyo ginawa yan? Mali ang ginawa nyo. Mali ang ginawa nyo pagpasa. Hindi yan naaayon sa batas. Di po ba? Dahil isa siyang abogado, isa siyang prosecutor, at isa siyang magaling na presidente. Kaya niya nasabi yon. Kayo, katulad mo Alicia, katulad mo Jared, ano may magmamalaki nyo? Ano kagalingan nyo? Saan kayo magaling? Magaling lang kayo dahil nababayaran yata kayo ng pera. Kaya magaling kayo sa paninira. Mga wala kayong pakialam. Mga wala kayong pakialam sa nangyayari sa pera natin. Pera ng Pilipino. Hinahayaan nyo lang na magkaganon. Buti nga merong congressman. May isang dating presidente, na
binabantayan at talagang may pagmamahal sa pera ng Pilipino, sa pera ng taxpayer. Nakakautang pa tayo for how many trillions? Tipos lalagyan mo lang ng, pare-parehas tayo. Palagay ko, meron na rin kayong bangko at meron na rin kayong cheque. Di ba? Ano sabi ni dating Pangulong Duterte? Para ka nagbigay ng blank check sa kanila. Blanko na cheque, pirmado. Sila na ang bahala maglagay kahit magkano ilagay nila ro sa mga blanko. Hindi ba kayo mga bobo? Nagpapakatanga kayo, nagpapakagago kayo. Kaya-hiya kayo Mas kahiya-hiya kayo. Ito si Alicia saka si Jared, kahiya-hiya. Nagpapakatalinong bobo. Di ba? Nakakahiya. Siguro ang napapaniwala na lang nila yung mga followers nilang mga katulad din po nila nagpapakabobot, nagpapakagago. Di ba? Kung gusto nyo makita ng malalaking anomalya, yan ang silipin nyo. Pag-aralan nyo mabuti, bakit sinabi ni dating Pangulong Duterte yan? Pinagdaanan niya yan. Alam niya yan lahat. Nire-revisan niya yan. At siya, gumagawa siya ng pondo. Never siyang naglagay ng mga blanco. Hindi niya pinipirmahan pag may mga blanco na ganyan. Experience niya yan. At alam niya ang batas dahil siya'y abogado. Inalam niyo rin ba na alam ba ng batas? Alam ba ng batas o alam ng Pangulo ni PBBM ang batas? Alam kaya niya ang pinipirmahan niya na po pwede siyang lumabag sa batas? Sa sobra kakapirma niya. Di po ba? Si dating Pangulong Duterte, alam niya ang batas. Alam niya kung siya'y lalabag sa batas o hindi. Yan ang dapat suriin nyo. Kung ang Pangulong Marcos Jr. ay may nilabag bang batas. Siya ba'y isang abogado? Nagsuri ba siya? O pati yung mga abogado na kapaligid sa kanya, hinayaan lang. Para lang dito sa sinasabing magamit nila. Di umano dahil kailangan nilang manalo sa halalan. Di po ba? Kailangan nilang gamitin isang damukal na ayuda. Ang kailangan po yata nilang i-prepare para po ipamigay yata, mga tama. Isang damukal, kaya napakaraming blanco doon sa ginawa po nilang proposal o proposed budget ng 2025 natin, national budget. Di po ba? Kaya kung dito lang sa dalawang ito, hindi titindig ang balahibo ni Kamanong dito sa dalawang ito. Lalo rito kay Jared at kay Alicia nila. Mga babayan, talagang nakikita mo sila kung kanino lang sila. Pumapanig lang yata sila sa pakinabang, mga tambay. Napakarami na pong dapat imbestigahan ng bagong Pilipinas, pero sa kanila, yung mismo nagmamahal sa ating kaperahan, nagmamahal sa ating bayan, yung pang nilalait nitong mga ito, kung hindi ba ito mga gago, napakagago at nagpakabobo na at nagpakagago na dahil sa pakinabang yata, mga babayan. Sa katandaan ni dating Pangulong Duterte, tapos nakikita niya ang bansang iniwanan niya. Yung iniwanan niya, less ang crime, less ang mga addictos, less ang droga. Maliit na porsyento na lang ang droga. Maliit na lang din ang porsyento halos ang nasasakop ng mga addictos nung siya'y bumaba. Di ba? At ang ekonomiya hindi bagsak nung siya'y bumaba. Di po ba? Pero ngayon, nakita po natin ang taas ng mga bilihin, ang inflation na walang trabaho, ang gastusin natin napakamamahal. Tapos meron pa tayong mga ganitong korupsyon na nasisilip. Mga kaperahan natin, mga kagintuan natin, hindi maipaliwanag dahil wala pong nagsusuri ng mga politiko. Nakalak po lahat. Nakakandado ang investigasyon pagdating sa kanila. Nakakandado. Pati po ang mainstream media may busal. Wala po silang pinasasabog na malalaking korupsyon sa bagong Pilipinas. Lalo-lalo itong dalawang gago na ito. Itong dalawang nagpakabobo na ito. Ito pa lang po. Yung iba po, hindi pa sumusunod sa kanila. Abangan po natin. Susunod din sa kanila yon dahil may mga kumpas po yata ito. Kinukumpasan po yata itong mga bobo na ito at mga nagpakagagot, nagpakatanga. Mga kababayan, ang gago at tanga ay hindi mura. Mga kababayan, never na maging mura ang gago at tanga at nagpakabobo. Hindi po yan mura.
Kahit po tingnan po natin yan sa dictionary. Sinasabi ko lang po yon dahil nagpakagago po talaga sila. Dahil nga po sa dami po na nangyayari sa atin, lalo po sa ating kaperahan, talagang nagpaagago tong dalawang ito. Walang nakikita eh. Saan ka nakakita na administrasyon, wala ka malang nasilip na korupsyon? Di po ba? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, napakaraming gumagawa at nasasangkot sa korupsyon. Ano ginagawa ni dating Pangulong Duterte? Sinisibak niya. Tinatanggal niya. Pati nga yung kapatid ng mga tulpo, di po ba? Yung babae, I think sa tourism secretary, si Wanda Tulpo yata po yun. Di ba nasibak? Dahil nagkaroon na anomalya, sinibak ni dating Pangulong Duterte, kasama pa yung artista yata ron, na si Cesar Montano. Di po ba? Kung hindi nagkakamali yung lingkod. Pero sa panahon po ba ngayon, may nasisibak po ba ng mga issue, ng mga korupsyon? Wala. Kampi-kampi. Kaya napakahirap po talaga sa isang bansa. Lalo ang humahawak po ng bansa ay magkakamag-anak, magkakaibigan. Yung sinasabi nga ni Kati Binag, magkakatsongkaran pa. Magkakadroga pa yata, sabi ni Kati Binag. Dahil sila raw po yan. Marami raw po ngayon. Lalong-lalo raw po, mapakarami raw po sa ating gobyerno ngayon ang gumagamit ng droga. Sabi ni Kati Binag. At ganun din po sa mga social media. Mga tambay, hindi lang po mga politiko. Baka pati sa social media, marami na rin po bangag. Baka pati na rin yata sa mainstream media, marami na rin po yata gumagamit ng droga dyan. Kaya po, mga nabobobo na po sila at nagiging tangat, nagiging bobo na po. Pagdating sa issue ng ating bansa, lalo sa ating kapirahan, mga kababayan. Kaya dito, pagka ganyan po ng ganyan ang pambabastos ang ginagawa nila, binabastos na po nila eh. Ginagawa po nila tangat bobo ang napakatalinong dating Pangulong Duterte at may pagmamahal sa bayan. Yung talagang yung bayan natin ay ayaw niya malugmok sa kahirapan at malagay po sa alanganin, malagay sa kumunoy ang ating bansa, lalo ang ating kapirahan. Pati po ang ating mga nakukuha na sana'y pakinabangan natin, ang ating mga pensyon ay baka magdelikado rin sa ganitong paghawak nilang pera dahil mismo ang ating men in uniform, yung kanilang pension ay binawasan na rin po ang kanilang pondo. Di ba? Pati po ang pera natin sa SSS, binawasan po nila. Kinuhanan po nila for how many billions, kaya magdidelikado rin po rito ang pension natin. Pagka ganito ng ganito, ang ginawa po nila sa pera natin. Katulad po ngayon, 2025 national budget. Pero pagdating dito sa mga gago na ito, sa napakatanga at napakabobo't nagpakagago na, katulad ni Jared ni Alicia, talagang wala kang mapapala sa mga taong yan. You know? Kaya dapat po dyan, ang talagang dapat po itawag dyan ay talagang napakagago, nagpakagago na, nagpakatanga dahil lang yata sa salapi. Sa pakinabang yata, mga kababayan. Ikumpara mo yung credential ng dating Pangulong Duterte, ikukumpara mo kay Jared, sa kay Alicia. Wow! Unbelievable! Ibang klase kayo. Pasensya na po mga tambay. Nakita ko lang po kasi, hindi ko lang po kasi maaatim na hindi po komentuhan itong dalawang vlogger na bobo at nagpaagagot, nagpakatanga, nagtatali-talinuhan lang sa kanilang mga followers, pero sa totoo number 1 po sila mga bobo at tanga. Hintayin lang nila maging presidente si Vice President Sara Duterte. Tingnan natin ang mga itsura niyan. Tingnan natin ang mga vlog, kung ano iba-vlog niyan. Sana kasuhan din ito Sana kasuhan din ito. Sobrang manira sila. Sobra po. Sobra. Wala pa silang mga ebidensya. Hindi katulad ni Kati Binag. Kahit naninira si Kati Binag, yung sinasabi sinisiraan ng Pangulong Marcos Jr., pero may hawak na ebidensya yon. Ayaw nga nila imbestigahan si Kati Binag May hawak na USB yon. Naka-record. Marami raw, hindi lang ang Pangulo at ang First Lady na handon daw. Marami pa mga politiko. Karamihan daw ay nasa pwesto ngayon. Kaya nga hindi nila maimbestigahan yan Di ba? Takot na takot sila imbestigahan yan. Si Kati Binag, kahit po yan
napakarami na po pinakalat niyan. At kumalat na po sa buong mundo yan. Never nila kinakasuhan yan. At iniimbestigahan. Pero si Kap Dado, kailan lang nagsalita, iniimbestigahan na nila ngayon. May kaso na. Pero si Kati Binag mismo, direkta sa palasyo, ang sinisiraan. Pero walang mga yagballs. Di ba? Kahit nga ito never nilang siraan si Kati Binag, ito si Alicia saka si Jarrett, hindi nila pwedeng bakbakan si Kati Binag. Bakit? Sa kanila babalik ang katotohanan. Kasi pag binakbakan nila si Kati Binag, mapipilitan silang ipa-drug test ang Pangulo ng Pilipinas. Kaya kailangan ito, tahimik lang sila. Tahimik. Pagdating sa issue ng droga ng Pangulo at First Lady na pinasasabog ni Kati Binag at ni Maharlika at ni Jonathan Morales, kailangan tahimik dyan ang mga vlogger na bayaran yata. Kasi pag ipinus nila na ipinus yan, mapipilitan na po. At ang mga Pilipino ay mag-aaklas at ipupos ng mga Pilipino, drug test. Di po ba mga kababayan? Patawad po mga kababayan. Patawad po. At alam ko, banas na po kayo at asar na asar din po kayo sa mga vlogger na ito. Patawad po kasi hindi ko rin po mapigilan na binabastos po nila at talagang pinagsasabihan po ng hindi magaganda ang dating Pangulong Duterte na naglingkod po ng maayos at lalo-lalo po nung pandemya na isalba niya ang napakalaking bilang ng mga Pilipino na hindi nagkamatay ng pandemya. Napakagaling po ng kanyang pagtugon, paghawak po. Kaya po hindi po maatim ng inyong lingkod na bastusin lang po ng bastusin nang wala pang maipagmamalaki na mga vlogger ni hindi man lang naging kapitan, ni hindi man lang naging mayor para man lang masabi nila mas magaling sila sa dating mayor, dating congressman at dating presidente ng bansa, mga tambay. Para pagsalitaan lang nila ng mga masasakit at masasamang paratang bintang at kung ano-ano sinasabi sa dating Pangulong Duterte na isang vlogger na wala man lang ipagmamalaki, ni hindi man lang naglingkod bayan, kahit na hindi man lang naging presidente ng TODA, ng association. Di ba? Ibang klase kayo. Muli po, patawad po mga kababayan. Patawarin niyo po si Kamanong sa mga tao na nagpakabobo, nagpakatanga at nagpakagago dahil lang yata sa pera mga kababayan. Muli po, maraming salamat po sa mga gusto po ng ating Tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ingatan nawa po mga tambay. Happy weekends. Paalam. Bye-bye.